Halika dito, ang bahala sa'yo. Oy, Eden, ang ginagawa mo? Hugas ka na naman. Yan ang ginagawa mo maghapon. Oh, Eden. Si Kat. Dito nagtitira si Kat. My baby, sweet girl. O, Kat, katulong natin. Si Eden. Ah, katulong mo pala siya. Mm-hmm. Bali sa'yo, katulong. Saglit lang, hindi ako katulong dito. Asawa ko ni Renz. At ikaw? Ano ka? Kiridang kapit? Ha? Hindi ako karida ni Jowa ko siya at jowa niya. Ano kayo nagka-jowa? Ano? Nilandi mo? Saan? Sa bar? Ang lakas naman pala ng loob. May pahiya ako dito sa babae ko no? Pinakilala na nga kitang katulong. Sabihin mo pa rin, asawa kita. Hindi ako katulong. Ang kapal naman ng mukha mo, Renz. Bakit? Ano ba ginagawa mo dito sa bahay? Naglilinis, naglalaba, nagluluto, Eh kaya... nagasilbi ko. Kaya Ang mo tawag mo pala, doon? Ang tawag mo doon? Asawa Katulong. rin. Katulong ka lang ngayon, Eden. Eh kaya Wala naman kang pala silbi eh. sa akin. Ha? Tigilan mo nga yan. Eh kaya naman pala, gusto mo ako nasa bahay lang para magawa mo lahat ng gusto mo. Yung Bakit? pagbababae mo. Bakit? Papakailan mo yung pambababae ko? Pinapalamon lang kita. Nakahiga ka sa pera ko. Baka nakakalimutan mo. Renz, hindi ako nakahiga sa pera mo. Ito nga ako, ginagawa mong katulong dito. Abay, dapat lang. Magkasilbi ka man lang sa buhay ko. Di tulad nito. Makinis, maganda, fresh, Magaling. Sabihin mo magaling ako. magaling. Di tulad mo. Losyang ka na. Di ka man lang mag-ayos ng mukha mo, ng sarili mo. Paulit-ulit para kang patay kapag nasa kama. Eh bakit? Ito naman yung gusto mo, di ba? Hindi ako mag-ayos, magmukha akong losyang. Para sabihin ng mga tao, binata ka, wala kang asawa. Kakatawa ka talaga, Eden. Yung mga salita mo sa akin, paulit-ulit na lang kada nagdadala ako dito. Eh eto, pang matagalan na to si Kat. Regular na ako na customer na ito. Magaling. Sobrang galing. Talaga ba? Sigurado ka? Hindi papalit mo sa akin? Baka magsisi ka? Dahil basura yung babaeng yan. Basura sinasabi mo? Alam mukha mo? Alam mo kaya kayo iniiwan? Pinagpapalit? Kasi lotion ka na. Tsaka for sure, hindi ka magaling sa kama katulad ko. Wala kang pakialam. Hindi kayo kasal. At wala kayong papeles na legal kayong mag-asawa. Ako ang legal. Kaya huwag kang magtapang-tapangan. Kapal ng mukha mo parang likod ko. Sige. Ah! Tama yan. Ano ba? Ano? Galing mo, Kat. Mahina lang yan. Mahina lang yan. Galing mo. Yan. Tama na. Tama na yan. Ano ba, Renza? Ang tanga-tanga mo talaga. Hindi mo kaya to si Kat. Kat, sorry. Pangit ko na, baby. Hindi ka pangit, baby. Hindi ka pangit, baby. Maganda ka pa rin, baby. Okay? Ayoko siya maging... Ito yung pangit! Bakit mo sinaktan si Kat, ha? Bakit? Wala ba akong karapatan? Sa harapan ko pa talaga? Bitawan mo ako! May karapatan ako. Ako yung asawa mo. Ah, ganun. Gusto mo ng karapatan? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Sa bahay ko? Bahay natin to kasi mag-asawa. Bahay ko! Dinala lang kita, pinakasalan kasi pinayuma mo ako. Diba? Hindi kita binayuma. Habol mo lang din naman sa akin pera, Eden. Eden, umalis ka na ngayon. Dahil ngayon, wala ka ng bahay. Kami na ni Kat yung titira dito. Umalis ka na. Umalis ka na! Bitawan mo ako! Ano? Gusto mo kalad ka rin pa kita? Oo, kalagkarin mo siya, baby. O gusto mo ilagay kita sa maleta? Aalis ako mag-isa. Hindi pa tayo tapos. Bilisan mo. Bilisan mo. Bye! Baby, let's go na. Come to daddy. Anong gusto mo kainin ngayon bukod sa akin? Ikaw muna. Ako muna? Halika na. Oh, Eden. Ma, Saan ka pupunta? nalayas na ako ni Renz. Dala niya na yung bago niyang babae. Ha? Ano ba yan? Bakit ka aalis? Wala naman po akong karapatan, di ba? Kasi bahay niya to. Tsaka, Anong hindi ka magiging karapatan ni ikaw ang legal na asawa? mapinaglaban ko na yan. Pero ganun pa rin. Wala daw akong karapatan. At hindi niya ako mahal. Hindi pwede yan, Eden. Ano yan?
alisin mo yung upake mo. Nininervous naman ako sa mga padalin yung yan. Oh, papaawa ka na. Ano ba to, Renz? O ma, alam mo na naman yung ugali niyan, di ba magpapaawa, maghahanap ng kakampi. Sino naman yung hahanapan ng kakampi? Di ikaw. Oo nga. Parang hindi ko kakampihan. Kitang-kita ko naman ang bait ng batang to. Halos yan na nga. Parang katulong na nga umaga hanggang gabi nagtatrabaho eh. Eh ano ba talaga tawag mo dyan? Katulong naman talaga yan, hindi ko naman na asawa. Oh, Tingnan mo nga, oh. Bakit dadating sa puntong aalis? At saka, bakit may sasama ng babae dito? Bakit may babae ganyan? Ma, huwag mo akong papakailaman sa mga babae ko, ha? At saka, isa lang naman yung babae ko ngayon. Hi, Mother. Siya yung mama ko. Mama, tawag mo dyan. Hi, Mama. Masikat. Tingnan mo naman, ma, ikumpara mo. Losyang yung katabi mo. Saan ka Ito tumingin? fresh. Sa physical na doon ka tumingin sa physical outlook nila. Kaya nagiging lotion tong asawa mo, eh kung kinukuhanan mo ng katulong, baka fresh din na dadatnan mo. Ma, bakit ko pa kukunin ng katulong? Eh, ito na nga yung gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Renz, kung masamang babae ito, hindi ko na ipagtatanggol sa'yo. Kahit ako naman kung paano ka pagsilbihan. Daig mo pang prinsipe. Pagkatapos ito mag-i-attack ganito. Ang ingay mo na masyado. Hindi pwedeng ganyan, Masyado ka Renz. nang maingay, ma. Hindi Anong pwede pinakain mo ganyan. dito? Anong pinakain mo dito? At saka ikaw, Bakit umamo sa'yo ng ganyan yung nanay ko? tsaka ikaw, Kat, alam mo na may asawa. Anong naisipan mo? Baby, ba't ganyan yung mama mo? Ba't ang iingay? Ba't ganyan siya? Hindi niya ako gusto. Ba't hindi mo ako gusto? Kung binata yung anak ko, wala akong pakialam kung sinong dalhin niya dyan. At pinapanigan ko itong legal na asawa. Alam mo may asawa, bakit mo pinatulan pa yan? Wala rin akong pakialam kung may asawa siya. Basta, ang mahalaga, paras kami nasasarapan. Bakit ba? Eh paano akala mo ba ikaw lang ang dinalaga? Buwan-buwan may dinadala yan! Oh, ngayon. Ma, di ko na gusto yung lumalabas sa bibig mo. ah. Kung gusto mong kampihan yan, baka parehas ko kayong palayasin dito sa bahay ko. Kasi mo Teka nga lang, Renz. Bakit mo papalayasin si Mama? Eh, pagkakaalam mo, Hindi ko na bakit- papalayasin. Kung patuloy kang ganyan sa akin, ma, baka lang naman. Kasi ayoko namang umabot tayo sa ganung punto na pati ikaw babastusin ko na dahil sa pakikialam sa buhay ko. Ibig sabihin, kaya mo akong bastusin nang dahil sa babaeng yan! Nang dahil sa babae mo! Hindi! Tama. Dahil sa pagkampi mo dyan sa babaeng lotion na yan. O sige na, tama na. Ito na nga, di ba? Gusto mo ako lumayas at lalayas ako. Pero pinipigilan ako ng nanay mo. Pero ayoko na. Sawa na rin ako sa ugali mo, Renz. Tama na. Hindi kita kukusintihin sa bagay na yan. Kung yan ang gusto mong buhay, mawawalan ka ng ina. Tandaan mo yan, Renz. Wala akong pake. Kung gusto mo rin naman kampihan yan, wala ka ng anak. Tara na, Kat. Paano ba yun, Eden? Hindi ko na mapigilan yung anak ko. Naaalala kita, saan ka pa pupunta? Ma, okay lang po yun. Kaya ko namang alagaan yung sarili ko eh. Tsaka yun naman talaga yung gusto niya, di ba? Wala akong magagawa din. Eh, sa ngayon, ang alam ko lang, manuluyan mo na dun sa kamag-anak ko, pansamantala. Basta tandaan mo, anak, ha? Kahit saan ka pumunta, ipaalam mo sa akin. Kukontakin pa rin kita, aalalayan kita. Tutulungan kita para bumangon. Hindi pwede yung ganyan. Hindi ko yung kayang konsintihin yung trabaho niyang ganyan. Mali ang anak ko, alam ko. Sige po ma, huwag kayong mag-alala. Siya po, mauna na po ako. Baka magat na naman tayo ni Renz. Iingatan mo sa sarili mo, ha? Sige po. Sige, ingat ka. Ifet, pasensya ka na ha kung biglaan yung pagpunta ko dito. Ako, okay lang yan, Eden. Eh, pansamantala lang naman yung pagstay ko dito eh. Pero pag nakahanap ako ng matitirhan o marerentahan, aalis naman ako kaagad dito. Ako, kahit dito ka na lang muna magtagal, wala nang problema eh. At saka, tarantado talaga yung asawa mo. Maraming ginagawang kalokohan, sabi ko nga sa'yo eh. Minsan, sinabihan kita na huwag kang magpapaniwala din, ikaw naman. Eh, asawa ko siya eh. At saka mahal ko yun. Hindi ko kayang ipagpalit yung kahit kanino. Pero sa ginawa niya, hindi ko alam kung mapapatawad pa siya. O siya, paano ba yan? Okay ka lang ba dito? Wala na kasi ibang bakante eh. Tsaka, ayusin mo na lang dito. May hangin na. Ikaw na ba mag-ayos dito ha? Okay ka lang dito? Okay lang ako. Sige, huwag kang mag-alala. Kaya ko naman alagaan yung sarili ko. Tsaka tatawagin naman kita kung may kailangan ako. Sige, sigurado ka. Oo. Okay. Siya, iwan na kita dito ha. Sige. Sige. Ikaw na bahala.
Gagayak na ako. Oh, Ma, maigi dumating ka na. bakit yung ako pinapunta ka agad? Oo nga, hindi ko na pinagpabukas eh. Hindi ako kasi mapakali sa sitwasyon mo. Bibigyan kita ng trabaho. Dito ka na. Dito ka na magtatrabaho. Pero ma, paano yun kung malaman agad ni Renz na binigyan niyo ako ng trabaho dito sa company? Di ba alam mo naman na ayaw niyang nagtatrabaho ako. Gusto niya lang, lagi ako sa bahay. Talagang magkakagalit kami mag-ina. Hayaan mo. Tingnan mo mangyayari mamaya. Ma! Ano to? Nawalan ako ng mga access sa email ko. Tapos yung mga kliyente ko, hindi ko makontak. So, alam mo na pala. Anong alam ko na naman? Ma, ano na naman itong ginawa mo sa akin? Baka nakakalimutan mo, Renz. Sabihin mo pa sa akin na payag kang walang ina? Hindi mo ba naiintindihan na ang lahat naman ay galing rin sa akin? Ha? Nakalimutan mo? Oo, ikaw yung may-ari. Pero, ilang taon ako nagtrabaho? Oo, pinag-aral mo ako. Pero bakit? Ako naman lahat gumawa dito sa kumpanya mo ha. Lahat ng success na meron tong kumpanya na to dahil yun sa akin. Dahil sa talino ko yun. Kaya hindi mo pwedeng bawiin sa akin lahat, ma? Kung sasabihin mo hindi ko kayang bawiin, kaya kong bawiin, binabawi ko na nga. Pati kotse mo, pati mga credit card mo, lahat ng access mo, tatanggalin ko. Kausap ko na din ng lawyer, ha? Pinapapalitan ko yung pangalan ng bahay. Para sasabihin mo sa akin na bahay mo yon dahil nakapangalan sa'yo, dahil ipinangalan ko sa'yo. Yun ang pagkakamali ko. Ma, wala kang pagkakamaling ginawa doon. Lahat to pinaghirapan ko. Hindi ako gumaling ng ganito nang tinulugan ko lang. Lahat pinag-aralan ko. Dugot pawis ko yung binigay ko dito sa kumpanya mo, tapos tatanggalin mo lang ako dahil sa babaeng to? Huwag mo sabihin babae yan, Renz. Yan ang pinakasalan mo. Yan ang legal na asawa mo. Ano ka ba? Hindi mo ba naiintindihan yung pakiramdam ko bilang babae din? Sobrang ginagawa mo ako. Paano kung nagkaanak ka ng babae, tapos ganyan ang mangyari? Naiisip mo ba? Ma, grabe yung ginagawa mo sa akin ngayon. Alam mo yung pagod ko sa kumpanya. Ano? Hindi ito mangyayari lahat kung hindi dahil sa'yo eh. Anong ginawa mo dito sa nanay ko? Ha? Anong ginawa mo sa nanay ko? Para ibigay sa... Huwag kang manakit, ha? Gusto mo mapunta sa inyo itong kumpanya na pinaghirapan ko? Renz! Ha? Huwag kang manakit, ha? Wala akong ginagawa sa nanay mo. Eh, ikaw dahilan ng lahat ng away namin ngayon eh. Lumulugar lang ako, Renz, bilang magulang. Anong lumulugar? Hindi ka magagalit sa akin ng ganyan ba? Kundi dahil sa babaeng to. Pinapanigan ko lang yung tama. Natural lang na panigan ko siya. Anong tama dyan? Ano naman gusto mo? Anong tama sa ginagawa niya araw-araw? Anong gusto mo, Renz, ha? Panigan ko yung pagiging... Tutulungan mo yan, mahirap lang yan. Eh bakit? Sino ba may kasalanan dito? Di ba ikaw? Ikaw ang rason kung bakit ganyan ang desisyon ng nanay mo para sa'yo. Sumasagot-sagot ka na ngayon sa akin. Renz, ha? sinabi ko sa'yo, Oo, bakit hindi ka na manakit? marunong rumispeto. Ikaw, kaya mo rumispeto sa harap ko, ganyan? Respeto, sa respeto ang hinihingi mo? Ano gusto mong maging reaksyon ko sa ginawa mo sa akin? Ma, tinanggalan mo ko lahat ng access. Tatanggalin mo ko sa kumpanyang pinaghirapan ko. Isa lang- Dahil lang dito. Isa lang sasabihin ko sa'yo. Anong gusto mo, ha? Konsintihin ko yung pampababae mo? Yan lang naman ang problema eh. Tanggalin mo yung babae mo sa bahay. Hindi ko tatanggalin si Kat. Ngayon, kung yun yung gusto mong mangyari, kausapin ko yung abogado ko. Magtatlong abogado ka pa. Ikaw, hindi matutuloy yung binabalak mo. Hindi mapupunta sa'yo lahat ng pinaghirapan ko. Babalikan ko kayong dalawa. Sira ulo ka. Grabe talaga si Renz. Sobrang obsessed talaga siya dun sa babae. Pero ang sinasabi ko sa'yo ha, lakasan mo ang loob mo. Etong laban na to, nakita mo ang pagkakagalit namin mag-ina. Kailangan ko yung lakas ng loob mo. Ilalagay kita rito sa kumpanya kapalit niya. Ipapagpatuloy mo kung ano yung naumpisahan niya. Naintindihan mo? Makakaasa po kayo, ma. Hindi ko po kayo bibiguin. At para din makita niya kung ano yung halaga ko bilang babae at bilang asawa niya. Tama yun, tama. O sige, kung pumunta ka na dun sa kantin, kumain ka na muna. Alam ko, hindi ka kumakain. Tinan mo nga itsura mo, namumutla ka na. Sige po, ma. Harapin Maraming natin- salamat po ulit, ha. Hindi kita iiwanan sa Ere Eden. Harapin natin dalawa to. Okay? Lakasan mo loob mo, ha? Maraming salamat po ulit. Okay, okay. O, sandali. Ba't may bag? O, saan ka pupunta? Tatanong ka pa. Eh di aalis na ako. Lalayas ka na ngayon pagtapos mo mabuntis. Eh wala ka na pinapakain sa akin eh. Ako na lang gumagastos lahat dito. Bihira naman, Kat. Kailangan kita ngayon. Alam mo ba, galing ako ngayon ng ospital, nagpa-check up ako. May STD ako.
nahawa yata ako sa'yo eh. Eh, tarantado ka pala eh. Bakit ka naman mahahawa sa akin? Eh, ilang buwan na tayo hindi Anong ilang buwan? Ba't nabuntis ka? Sa ibang customer ko to, hindi ikaw ang tatay nito. Tas ngayon lalayasan mo ako. May sakit ako ka to. May STD ako. Anong gagawin ko ngayon? Kailangan kita dito sa akin. Wala akong pakialam kung may STD ka, kung may AIDS ka, kung ano pa. Kat, delikado yun. Hindi ko alam mangyayari sa akin. Mamaya mapano ako dito. Eh, wala nga akong pakialam. Ang kulit mo naman. Basta aalis na ako dito. Ang bihira ka naman. Kat, huwag mo ko iwan ngayon. Kailangan kita ngayon dito. Kulit mo talaga. Paulit-ulit ka. Wala nga akong pakialam. Basta hindi ikaw ang tatay nito. Tsaka kung may STD ka, kasalanan mo yun kasi babaero ka. Di ka na talaga nagbago. Ako pa talaga ngayon. Ikaw lang naman naging babae ko simula nung naghiwalay kami ni Eden eh. Baka nga ikaw talaga may gawa nito sa akin, nahawa ako sa'yo, hayop ka. Hoy, huwag mo ako pagbintangan. Wala akong tulong, wala akong sakit. Alam mo ka nito, di mo na nga ako ginagalaw. Kat, Alis na ako, bahala ka sa buhay mo. Kat, sorry na. Sorry na, Kat. Hindi na. Kat, huwag mo naman ako iwan ngayon dito. Kat, kailangan... Oh, andyan na pa rin yung asawa mo. Oh, ayan, tamang-tama, may mag-aalaga na sa'yo. Sa'yo na siya ulit. Ayoko na sa kanya. Ganun ba? Teka lang. Hindi pa tayo tapos. Yan. Yan yung ganti ko. Sa pananampal mo sa akin, pananakit. Okay lang. Sa'yo na siya. May STD naman siya. Sana mahawa ka niya. Sakit pa. STD? Buti nga sa'yo. Eden, asawa mo pa rin naman ako. Tsaka, Eden, patawarin mo na ako. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. May STD nga ako. Nagpa-check up ako kanina eh. Hindi mo alam? Ha? Ang liit naman ng utak mo. Matapos kang gumamit ng ilang babae, hindi mo alam? Yan yung napala mo. Puro maruruming babae yung pinalit mo sa akin. Eden, pwede mong kalimutan na natin lahat yun. Hindi ka ba nag-aalala para sa akin? May sakit ako, Eden. Delikado to. Hindi ko malilimutan. Paano Hindi ko malilimutan, Renz? Paano kung mamatay ako dito sa sakit ko, Wala akong Eden? pakialam kung mamatay ka. Bakit ako? Inalala mo ba ako? Nung pinalayas mo ko? Di ba? Sinaktan mo pa nga ako dahil sa babaeng yun? Dahil sa maruming babaeng yun? Eden, naiintindihan ko lahat ng galit mo sa akin. Eden, sobrang nagsisisi talaga ako sa mga nagawa ko sa'yo. Patawarin mo ko, Eden, kasi hindi ko naman ginusto na magkasakit ako ng ganito eh. Tsaka ilang beses ko na rin naman na gustong iwan si Kat. Kasi masama yung ugali niya eh. Tapos naiintindihan ko na yung halaga mo na pinaglulutuan mo ako, pinaghuhugasan mo ako ng pinggan, pinaglalaba mo ako. Eden, na-appreciate ko lahat yun nung nawala ka sa akin. Kaya ilang araw, ilang gabi na ako hinahanap kita. Kaya patawarin mo ako, Eden, sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Friends, napatawad na kita. Matagal na. Kaya tama na. Tama na tong lahat ng kadramahan na to. Itong bahay na to, sa akin na nakapangalan. Kung natatandaan mo yung sinabi ng nanay mo, na tinanggalan ka ng lahat ng access. Pero hindi naman ako ganun kasamang tao. Para talikuran ka ng ganun na lang. Naisipan ko, lalo na ngayon, na may sakit ka. Ibibigay ko tong bahay sa'yo. Nasa sa'yo na kung anong gagawin mo dito, kung ibibenta mo hanggang gumaling ka. Eden, malaking bagay itong tinulong mo sa akin. Maraming salamat kasi hindi ko na rin alam kung saan ako kukuha ng pera ngayon eh. Siguro ibebenta ko na lang itong bahay para may pampagamot ako. Tsaka magpapagaling ako. Eden, sobrang salamat. Natatakot ako para sa buhay ko ngayon eh. Hindi ko alam gagawin ko. Hindi ko alam kung anong STD o AIDS to. Hindi ko alam. Basta, ang mahalaga, magpagaling ka. Sana, sa susunod magkita pa tayo. Hindi ko naman kailangan tong bahay na to kasi marami na akong properties. Kaya, sana gamitin mo to sa maayos na paraan. Eden, maraming salamat. Tatanawin ko na ng utang na loob sa'yo panghabang buhay. Maraming salamat sa tulong mo sa akin. Sige na, aalis na ako. Buti naman napapasyal ka dito. Kaya nga namiss ko din dito. Alam mo akala ko ibibenta to ni Renz tong bahay na to kasi binigay ko na to sa kanya. Lalo pat nalaman ko na
meron siyang sakit nun. Pero, hindi pala. Oo, hindi din. Hindi naman niya naisip na ibenta nga. Pero alam mo, kahit na 1 taon nang wala siya, ang sakit pa din. Kasi yung pinaghiwalayan nga namin na pinagtanggol kita. Pero hindi naman ako nagsisi kasi eto ka na ngayon. Pero alam mo, alas ko rin siya. Kasi alam mo naman, di ba, gano'n ko siya kamahal. Pero, hindi na natin mababalik yung nakaraan eh. Kaya, kailangan na natin mag-move on. Yung sa akin naman, Eden, alam mo na anak na ang turing ko sa'yo, bukod sa pagiging friendship nating dalawa, inisip ko din na yung ibang ari-arian namin, isalin sa pangalan mo. Mama, sa ngayon, hindi ko pa yun iniisip. Pero yung sinabi mo mga ari-arian mo na ibibigay mo sa akin, sisiguraduhin ko na iingatan ko yun. Tsaka kung maaari, gawin ko pa siyang business para lumago habang nandito ka sa akin. Pero huwag kayong mag-alala, ma. Pwede nyo naman akong tawagan anytime or bisitahin ko kayo dito anytime. Oo. Para hindi naman lagi kayong mag-isa. Oo nga paano bang plano? Lalabas tayo? Opo. Saan nyo ba gusto? Kahit saan, pwede tayong pumunta. Hindi ka. Kain na lang tayo sa labas. Sige.